tayo po tayo. At tayo natin ang Pangulo. Diyan. Day. Meron pa mo, Day. Bigay sana. Ano na lang? Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Mas sponsor po yung Kawan St. Benedict, for the soul of Arturo, Joseph, Edelberto, Gregoria, Armando, at sa lahat ng kaluluwa sa Purgatory. Muli magandang hapon po sa ating lahat. Ating dasalin na panalangin ng kaloob bilang pag-alay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo pang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Paspasan mo po kami ang aming mga handog. Gawin mo kayong kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong karaan. Amen. Ngayon pa ay Merkulis na si Linggo ng muling pagkabuhay. Ang mangunguna sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Melvin Ojeda. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayon. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo'y maging ganap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nakasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang pagdiriwang namin ito ang Pasko ng pagkabuhay ng anak mong pinag-alab mo ng pananalig namin sa iyo upang maisaloob na mabuti ang lahat ang kadalaysayang dulot ng binyag. Ang Espiritu, bigay mo ang iyong mga anak na ang dugong umamak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Opo, Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban ay inilibing ng mga taong nagtakot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang pananaw. Samantala'y sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalaki at maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay pinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Filipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at nakita ang mga kababalaghang ginawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umalis sa mga taong inaalihan nito, mas sumisigaw habang lumalabas.
Maraming lungkot at mga pilay ang napagaling kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang sa galak sa puoy isigaw. Sangkalupaang nilalang sa galak sa puoy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang magagawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Ang lahat sa lupa ikay sinasamba, awit ng papuri iyong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Naging piyong lupa kahit yaong tubig, at ang nono natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Tumayo ang lahat, aliluya, aliluya. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao nananalig kay Kristo. Aliluya, aliluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ako ang pagkain na ibigay buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang mananalig sa akin ay hindi na maguguhaw kailanman. Ngunit sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako, ngayon ba hindi kayo nananalig sa akin? Lalapit sa akin, ang lahat ibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit. Hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsuko sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag mong pababayaang mawala kahit isa sa mga binibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw, sapagkat ito ang kaloob ng aking Ama. Ang lahat ng makikita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Opo, Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Papa. Salamat po sa paghintay sa amin. Medyo na-traffic lang kami. Mga kapatid, napakaganda ng ating Ebanghelyo ngayon. Sinasabi nito sa Ebanghelyo na ang Diyos ang the source of everything. Siya ang may-ari sa lahat. Kung ano tayo ngayon, it is because of Him. Siguro, papatunayan din natin, noong pandemya, napakamahal yung hangin. Ano ang tinutukoy ko? Pagka magkasakit ka o magkaroon ka ng virus, ay lalagyan ka ng oxygen. Napakamahal ng oxygen na binibigay, hindi ordinary oxygen. Ngayon, wala ng pandemya. We are free for this oxygen. Ano ang tinutukoy ko? Hangin. Meron ba kayong hangin? Kung wala ang Diyos. Wala, di ba? Paano kayo nagkaroon ng hangin? Electric fan. Yun ay pagpakilala, pagpagtoo na there is God. May Diyos na may-ari ng lahat na nagbibigay sa atin. Nagpapatutuo siya dito kay Jesus na hindi niya pagbabayaan ang lahat na ibigay niya sa kanya. Meaning to say, lahat tayo ng mga bininyagan sa Diyos,
because we are incorporated in the church which Christ founded 2,000 years ago. Tayo po ay naging part, naging kaisa sa simbahan na ito. Na kung sino man ang dumudulog sa kanya, sabi dito sa Ebanghelyo, ay hindi na magugutom. Anong ibig sabihin na hindi na magugutom? Ha? Nagugutom kayo kung hindi kayo kumakain. Bakit kayo nagugutom kung hindi kayo kumakain? Because that is a body needs food. Ha? Pero anong ibig sabihin dito na hindi na kayo magugutom? When you are with God, ha? You become more spiritual. Isang minuto lang, ha? Pinag-aralan ko ito 12 years. I will say it in 1 minute. Mayroon tayong tinatawag na animality. Kaya minsan, tayo sinasabi na tayo po ay nag-umpisa sa apes. Ha? Or minsan, tinatawag tayo ng mga, minsan, nakakarinig ako, may mag-asawa. Sinasabi yung asawa, animal. Therefore, there is animality in us. Ha? There is animality. Yes, it's true. But God give us reason. Kaya, moving forward, moving upward tayo ay rational. May utak. Yung mga hayop, wala yung utak. They have only, ano lang nasa kanila? Ha? I-google nyo. May 1,000 ang may answer. Tayo ay may reason, so we became rational. Pero after dyan, isang ano pa yan, tingnan yun yung mga santo. Sabi nila, kahit patayin sila mga 1,000 lives, meron pa rin ito. Because they are more spiritual na. Hindi sila gututupin. Wala na yun. Hindi na nasasaktan. Wala na yung mga wala na yung mga sakripisyo. Andoon lang ang happiness, blessedness ang tawag. Because they're already spiritual. Ang tawag doon ay spirituality. Ang lesson is from animality to rationality to spirituality. O ha? Tayo nasa gitna. Pag tayo maging santo, andun tayo sa taas. Spirituality. Pero, kaya natin yan. Ha? We are asked by God. Ha? To be perfect as your heavenly Father is perfect. But we cannot do that. Because we are just human. Sabi natin, tao lang ako. Paano ako magiging perfecto? Kasalanan lang ako. Pero paano yung mga santo? May mga santo na makasalanan, pero nagbalik loob sila, then doon sila naging santo. Nagpababalik loob mo. Even sa all, ito, ang story sa first reading, naging santo because bumaliktad siya. Naging pangalaga siya ng buong sambayan ng Kristiyano. Pero noon, ang buhay niya, siya ang namamatay ng mga Kristiyano. Yan. So yun, huwag kayong mabahala. Baka ay iba sa inyo dito ay maging santo. Maka-reach doon sa spirituality. Pero I know, nandito tayo sa gitna. Sigurado ako na tayo po, dahil ay may reason, tayo po ay, kahit ay may mga pang-sakripisyo sa buhay, may mga sakripisyo sa ating finances, ang kabuhayan natin medyo matindi ngayon, pero kaya natin yan. Malalagpasan natin yan. God give us the reason, and we can do it and know
that every Filipinos are resilient in many things. Kaya natin. So, patuloy lang tayo na mas matindi ang pananampalataya dahil may Diyos tayo na hindi tayo pababayaan. And yan ang kaloob ng Diyos sa atin. Napakaganda. Sinabi niya sa kanyang anak, huwag niyong pababayaan ang mga ibinigay ko sa inyo. At yan ang kalooban ng Diyos na tayo ay mabuhay. Mabuhay nang wala kapakanan. Silayin po tayo. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas loob ng Diyos Ama na maghandog sa atin ang kanyang anak sa Eucharistia bilang pagkain para sa ating kaluluwa. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ang tugon, Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway aktibong makisangkot sa paghanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahihirap na kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagpalain kami sa Eucharistia. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga may sakit, naway maranasan ang mapagmahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ama namin na sa langit, gawin mo kaming tapat na nagpasalamat para sa handog mong Eucharistia na siyang nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Aming mabawang lahat para sa pag-aalay. Mula sa pangapala mo, handa ng bawat puso, pagkat inibig mo, nananalalim, nagmamahal sa'yo. Pinapay na nagmula sa sutil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay ng bukas, inumin nagbibigay Kapag-iang maghahain ng may kalugdan ng Diyos Ama, makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon yung maghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pananampalataya sa inyong ngalan ay magkadalisay noong sila'y binyagan ay makapagtinabang sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. As sumayin.
Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang narapat ni kay aming pasalamatan. Ngayong gabing ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ay maamong pupa na tumbos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ay ang upang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya ng banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ang aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kitaasan. Inagpala ang nakaririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kitaasan. Ang kanang kamay lagay sa kaliwang bibig. Ang malaming banal, ikaw ang makamitalang kapanalan. Kaya sa pamalitan ng Espiritu, ang banal na para sa aming katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya ay pinag-isang pusang loob ng inyando, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Ganun din naman ang matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay magbuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Milo na aming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo yung mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang silang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
magagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sa gawin ng mahal mo, mapasa amin ang kariyan mo. Sundin ang loob mo sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasalat sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at ikaw mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Amen. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Muli ang kanang kamay lagay sa kaliwang pati. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Wash me, passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, I need that I will never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, lead me, come to me, that I will send peace and safe forever. Join me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, lead me, come to thee, that I may praise thee with thy saints forever, forever, forever. Tumayo bang lahat para sa panalangin sa kapayapaan sa gitnang silangan. Ama namin nasa langit, kaming iyong mga anak ay buong pagpapakumbabang tumatawag sa iyo upang idalangin ang kapayapaan sa mundo.
Itinataas ng mga bansa ang kanilang mga sandata para sa digmaan. Ngunit niluluhod namin ang aming mga tuhod upang hingin ang iyong proteksyon at kapayapaan. Sa panahon ito ng kahirapan, ikaw ang aming pinakatiyak na pag-asa. Maraming mga bata ang nangangarap ng maliwanag na kinabukasan, ngunit nabigo kaming turuan at gabayan sila ng tama. Ipinagkatiwala mo sa amin ang mundong ito upang pangalagaan, ngunit sinira namin ito sa pamamagitan ng digmaan at buo. Ipinakita mo sa amin kung paano magmahal, ngunit ginagawa namin na away ang ibang mga langit. Sa pamamagitan ng sakripisyo ng iyong anak sa Diyos, patuloy nito na kami pagkasundo sa iyo. Tingin mo ang aming panalangin para sa kapayapaan, lalo na sa gitnang silangan. Maaaring maliit ang aming mga sakripisyo, ngunit sa pananampalataya sa iyo, ang lahat ng bagay ay napangyayari. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, Reyna ng Kapayapaan, Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng pasto ng pagkabuhay ay patuloy na minira sa aming kalooban sa pamagitan ni sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat dito sa ating misa ito. Kami po, after this Mass, may misa kami 5 o'clock. Ano ng oras? 5 na? Kaya nga napamadali kami. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo sa buong may kapal, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa inyo. Sa Panginoon, lahat ng bagay dito sa mundo. Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Sa Kanya, mga biyaya at awa. Ang ngalan ng Ama, ng Anak. Amen. Thank you, Father.